Mga kaibigan, meron po tayong latest na update sa lagay po ng ating panahon ngayong umaga po mga kaibigan ng Huwebes, September 5, 2024. Pero bago po yan, please huwag po munang kalimutan mag-like and subscribe at pahit po ng notification bell. Importante po talaga yan mga kaibigan. Maraming salamat po mga kaibigan. Patuloy pa rin po nating minomonitor at binabantayan ito pong sama ng panahon na naidudulot po itong trap po ng Typhoon Yagi or ito pong si Bagyong Enteng nung nasa loob pa po siya ng ating bansa. Ngayon po kasi itong si Bagyong Enteng ay nakakaapekto pa rin po or may epekto pa rin po sa western section po ng Northern Luzon at meron po tayo ngayong hypnosis din ng Southwest Monsoon na siya naman po nakakaapekto dito po sa Central at Southern Luzon po mga kaibigan. So papaalala ko lamang mga kaibigan, yung ibang lugar po sa ating bansa, yung mga eskwelahan ay wala pong pasok. Yung iba naman ay naghintay lang nung nakaraang kaninang umaga, naghintay ng update o announcement pero wala naman pong announcement sa mga eskwelahan na walang pasok kaya pumasok po yung mga bata. Tapos bigla naman pong buhos ng isang malawakan at malakas po na pag-uulan. So i-monitor nyo po lagi, lagi po kayong kumuha ng update kung may pasok dahil nga po meron pa rin tayong sama ng panahon sa ating bansa. So meron pa rin tayong binabantayan. Ito pa rin pong si Tropical Cyclone na Yagi or Bagyong Enteng na nasa labas po ng PAR. Kaninang madaling araw po kasi ang kanyang lokasyon po ay meron na lamang pong layo o meron pong layo na 480 kilometers west of northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Ang kanyang hangin po ngayon ay mas lumakas na po, nasa 175 kilometers per hour. Malapit pa rin po sa sentro na may bugso pong pumapalo sa 215 kilometers per hour pa westward po ang kilos sa bilis na 25 kilometers per hour. So kung titignan po ninyo mga kaibigan, nasa super typhoon category na po etong si Bagyong Enteng pero ang kagandahan po niyan, ito po ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero yung trap po ng hangin niya ay nakaka-epekto po sa ating bansa. Yung extension po, yung mga nalilito po yung extension po ng hangin paikot po kay Bagyong Enteng ay nakaka-apekto po sa ating bansa. So mga kaibigan, bago natin alamin yung forecast weather condition natin, meron po tayong binabantayan na dalawa pong sama ng panahon dito po sa may bandang silangan mga kaibigan. Ito po yung sinasabi natin na may posibilidad po na maging sumunod na bagyo dito nga po kay Bagyong Enteng. Kung titignan nyo as of now, malayo pa naman ito sa ating bansa pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na ito po'y dumirekta o magkaroon ng pumasok sa ating bansa dahil na rin po dito sa pag-a-attract or lakas po na siyang nag-a-attract o nagdadala dito nga po sa sama ng panahon. Low pressure area man yan or mga cloud cluster sa ating bansa. So forecast weather condition na tayo mga kaibigan sa area po ng Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Maulap pa rin po na kalangitan ang mararanasan dyan dahil po yan sa trap po nitong si Bagyong Enteng na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility natin. So asahan pa rin po ang malawakang pag-ulan pagdating po sa hapon at sa gabi, mga isolated light rains to heavy rainfalls po ang posible nating aasahan po dyan. At ito naman mga kaibigan, si area naman po ng Pangasinan, Zambales, Bataan po at Occidental Mindoro. Meron naman po tayong weather condition monsoon rains or yung patuloy po na pag-uulan dahil po yan sa southwest monsoon. So yung mga lugar po na aking binanggit dyan, mag-ingat po sa banta ng pagbabaha at yun din po yung mga mountainous area sa mga landslide prone area. Samantalang sa Metro Manila po, sa La Union, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Northern Palawan at the rest po ng Central Luzon mga kaibigan, occasional rains din po ang mararanasan dyan dahil po sa southwest monsoon. So pinag-iingat din paulit-ulit yung mga mababang lugar sa banta po ng pagbabaha at yung mga matataas naman po sa banta naman po ng landslide, especially mga landslide prone area po. Dito naman po mga kaibigan sa area po ng Quezon, Marinduque, Romblon, maulap po na kalangitan ang mararanasan din dyan. May mga isolated light rains and heavy rainfalls pagdating naman po sa gabi dahil pa rin po yan sa banta po ng hanging habagat or southwest monsoon. Ang ilang bahagi naman ng ating bansa na aking hindi nabanggit mga kaibigan ay patuloy din po makakaranas ng maulap at maulan na kalangitan dahil naman po sa localized thunderstorm. So mga kaibigan, patuloy po tayong mag-antabay sa lagay po ng ating panahon. And please pakiusap, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe para lagi po kayong updated sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po mga kaibigan at ingat po.